Okay guys, magandang araw sa inyo. Meron tayong tutorial kung paano mag-pricing ng sublimation mug. Okay, so kulay white ito. Ito yung plain white na sublimation kasi meron tayong magic mug, di ba? So dito sa video natin, magpa-pricing tayo kung magkano nga ba ang presyohan at kung paano mag-price. Okay? So dito ay papakita ko muna yung mga materials natin kung paano mag-print ng mug. Ayan. So, yung pinaka-importante guys, syempre, meron tayong mug. Yan. Plain dapat na mug. Okay? So, plain lang siya na mug. So, ganito itsura niya pag wala pang print. Ayan. So, plain white talaga siya. So, ang gamit ko ay QWAP. Ayan. So, mamaya, makikita nyo kung magkano at papaano mag-presyo nito. So, ipapakita ko muna yung mga materyales. Yan, para sa mga nag-i-start pa lang at di alam kung magkano ang presyohan. Okay, so meron tayong plastic. Yan, yung pang balot natin sa ating mug. So nandun din yung mamaya yung presyo niyan. So lahat ito, ipipresyo natin yan. So ipapakita ko muna yung mga materials natin. Okay, so meron din tayong thermal tape. Ito yung ginagamit sa, ayan o. Ginagamit dito sa baso. Kasi ito, pwede nito kahit mainit yung baso, hindi siya natutunaw. Hindi pwede yung ordinary tape lang, matutunaw yun kasi mainit. So dito, at tatawag dito ay thermal tape. Okay? So meron tayo dapat na thermal tape. Yan. So meron din tayong twist tie, yung foil. Yan. So isang plastic na to, mamaya papakita natin kung magkano yung presyo. Okay, so papakita mo natin yung materials. So kailangan mo din nito para meron kang pantali sa plastic. Okay? Yan, twist tie. Tapos meron din tayong box. Optional lang tong box na to. Ang tawag dito ay window type kasi para siyang may bintana. Window type na box. Okay? So kung yung client mo ayaw ng plastic, gusto ng box, pwede naman, pero magkaiba yung presyo niyan. Okay? So, papakita natin mamaya. So, ang gamit ko nga pala ay Koyi na sublimation ink. Ayan. So, sa pag-print ng mug, hindi pwede yung dye ink at hindi rin pwede yung pigment ink. Kailangan sublimation. Okay? So, may kanya-kanya kasing gamit yan. So, gamit ko ay Koyi na sublimation na ink. Tapos, meron din tayong sublimation transfer paper. So, ito yung gamit ko, QWAP. Subok na ito at maganda yung result na. Ayan. So, yung presyo na ito, mamaya ipapakita na natin. Okay? So, meron din tayong mug press. Ayan. So, ang gamit ko ay QWAP. Kung QWAP din ang gamit mo ganito, pwede mo tignan yung isang video ko dyan. Andan yung setting kung paano mag-print ng mug. So, meron kasing settings yan kung yung init at yung timer. Okay? So, tignan mo na lang dun sa video natin dyan sa YouTube. Ayan. So, ito yung mga gamit natin guys sa pag-print ng sublimation na mug. Okay? So, depende kung anong gamit mong printer. Sa akin kasi ang gamit ko ay L121 na printer pang subli. So, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Okay, so tara, tignan natin kung paano nga ba mag-pricing ng sublimation mug. Right? Okay guys, so magkukompute tayo ng ating mug. So, ang usapan natin dito guys ay isang peraso na mug na order. Okay, so let's go. Umpisa na natin yan guys. Shoutout nga pala muna kay Jared Gaming Center. Ayan. So nag-comment kasi sa guide dun sa una kong ginawa na pricing calculator for business. So gagawa tayo ng part 2 para specific yung mga presyo. Okay, so sabi niya dito, thank you sa tutorial sir. Suggest ko sa iba at sa mga makakanood pa nito, add nyo na din kung umuo pa kayo. So, totoo naman yung guys. So, hindi kasi natin nilagay dun sa unang video natin. So, gagawin natin ngayon, mag-add tayo ng space rent kung nao pa man. Okay? At may babayaran kayo at yung mirrors permit. So, i-add na din natin yung mga mirrors permit natin. Yung permit natin sa
business. Okay? Kung may permit ka man o wala, mas maganda yung mag-add na lang tayo. Okay? Sabi niya pa dito, katagalan yan pag mababa ang markup nyo para lang kayo nagpapagod niyan. Pagkain niya na araw-araw nasa shop nyo, minsan lang kayo pumunta sa shop nyo. Minsan lang kung pumunta yan sa shop nyo, kailangan nyo medyo maganda markup para mag-stay kayo sa negosyong ganito. So, totoo naman to guys. Kailangan kasi ma-compute natin na maayos yung mga presyo natin sa mga services natin. Okay? So, kailangan mag-compute nga natin para magtagal tayo dito sa business natin. So, yun ang gagawin natin ngayon guys. So, magkukompute tayo. Okay? Okay guys, so umpisahan na natin. Yan. Bago nga pala ang lahat, pwede nyo to gamitin, itong price calculator na to. Nasa ano lang to, description. Check nyo na lang tapos i-download nyo guys. Huwag nyo i-edit ng online. Kailangan i-download nyo yung files tapos i-open nyo para maganda nyo magamit. Okay? So yung iba kasi, doon sa ginawa kong una ay ini-edit ata online. Kaya nagre-request. So mas maganda, i-download nyo yung files at i-open nyo. Okay? So dito, meron na akong ni-ready para mabilis yung video natin. Sa akin, para lang sa akin lang to ay opinion ko lang din to. Pero mas maganda to, i-apply nyo na rin para meron kayong basehan. So, ang computation natin guys ay isang pirasong mug. Okay? One piece mug order. So, para mas specific lang. Ayan. So, ang pinaka-sample natin ay isang pirasong mug. So, dito, meron tayong mug sublimation. Ito nga yung video natin. Yung price at yung costing. Okay? So, dito sa price na to guys ay accurate ito. Sa Shopee mismo yung price na to. Kaya talagang tugma ito. Okay? So dito, sa mug, ang presyo kasi ng mug na bili ko ay 35. Okay? 35 ang isang piraso. So kukompute natin yan. So ilalagay natin ay 35 sa costing. So maglalagay tayo dito. So sa material use, meron tayong amount. Ayan. So lalagay natin dito ay 35 kasi nga 35 yung mug natin. So, lagyan natin mug. So, lalagyan natin amount ay 35. Ayan. So, meron na tayong mug. So, dito sa sublimation paper, ang isang plastic niyan ay 140. Okay? So, nasa 100 pieces yan. So, pwede naman sa isang piraso, pwede kang makagawa ng 2 or 3, diba? So, gagawin natin, yung sublimation paper natin, ang puhunan natin ay 140. So, ang ilalagay lang natin sa costing ay 2 pesos. Okay? So, goods na yon. So, lalagay natin dito sublimation paper. Ayan. So, ano na lang natin? Type na lang natin. Sublimation paper. So, lalagay natin sa amount ay 2 pesos. Okay, so meron din tayong thermal tape. So, ang isang pirasong thermal tape ay 40. Isang piraso ha. So, ilalagay lang natin dyan ay 2 pesos lang. Kasi, ang computation natin isang mug lang naman. Okay? So, lagay natin thermal tape. So, ang presyo dyan ay 2 pesos lang. Okay, meron din tayong plastic. So sa isang plastic guys, sa isang lalagyanan, kumbaga pag bumili ka sa Shopee, 100 pesos yon. Okay? So 100 pesos, nasa 100 pieces din ata yun. So itong pinaka-computation natin dyan ay 2 pesos lang din. So lagay lang natin ay plastic. So bahala na kayo kung hindi accurate tong ano ko, pero ano lang to, sample. Pero sa akin, ito talagang ginagamit ko. Okay? So plastic, 2 pesos. Okay, sa tali, yung twist tie, yung foil na twist tie natin ay 30 pesos lang yun guys, isang balot, pero nasa ano ata yun 800 pieces, so ang dami nun, di ba? So ilalagay lang natin dito tali. So piso lang. Okay, so piso lang. Ayan. Dito sa box, optional lang to. Pwede mo idagdag. So, bahala na kayo. Sa atin, hindi na natin ilalagyan kasi optional lang naman yan. So, focus tayo dito sa tali, sa plastic, sa thermal tape, sublimation paper, at sa mug. Okay? So, dito na tayo. So, meron ako mga dinagdag dito. Gayahin nyo na lang.
Sa space rent, so ang costing ko dyan ay 10 pesos. 10 pesos. So bahala na kayo kung magkano ilalagay nyo. Sa akin ay 10 pesos lang. Okay, so 10 pesos lang yan. Sa print ink naman, ang nilagay ko ay 5 pesos. Okay, so bahala na rin kayo kung magkano ilalagay nyo. Sa akin, 5 piso lang. Okay na ako dyan. Sa labor, at kunyari ay kung meron kang sinasahuran, ang nilagay ko ay 30 pesos. Okay? So bahala na kayo kung magkano ilalagay nyo din. Kung magkano pa rin yung gusto nyo ilagay. Sa akin, 30 lang. Goods na ako dyan. Kasi kung pinukumpit natin, isang piraso lang naman na mag. Okay? So sa electricity, ang nilagay ko ay 20. Kasi, bakit 20? So sa 20, 10 dyan yung pag-print. Diba? Pag-print ng sublimation paper. Siyempre gagamit ka ng electricity nun dahil sa printer. At yung 10 naman ay para doon sa pag-press mo ng sublimation mug. Okay? Kung nilagay ko 20. So bahala pa rin kayo kung magkano ilalagay dyan. Sa akin ay 20 pesos. Goods na ako dyan. So sa business permit naman, so ito na nga. Naglagay lang ako ng 10 pesos. Okay? 10 pesos. Ayan. So bahala na rin kayo kung magkano binabayaran nyo. Kasi sa akin binabayaran ko ay nasa 3,000 o to 4,000 yan. Yearly na. So bahala na kayo kung magkano. Okay? So option na lang dito sa akin. Pero sa akin ay goods na to. 10 pesos. Ayan. So dito naman. Dito na tayo. Total cost of materials and other expenses ay 117. Sa isang pirasong mag lang to guys ha. Sa isang piraso. So automatic na computation na kasi to. Ayan. Total cost of materials and other expenses ay 117. Sa isang pirasong mag ha. So ito yung puhunan mo. So nilagyan ko na rin niya para di kayo malito. Suggested price. Okay? Ito yung presyo ng pambenta sa customer mo. So 163. Yan. So pwede mo siyang gawin 165. So ganoon naman talaga ang presyo ngayon. Kaso ang problema yung iba, ang presyo ay 80 pesos. Napansin niyo ba yun? Yung 80, kahit palagay natin na bultuhan, di ba? Pag matagalan, kaya bumababa yung presyo. Dahil yung iba bumababa din yung bigay. So hindi natin alam kung paano sila tumutubo doon. So dito tayo sa realidad talaga. Sa akin kasi ang pinaka mababa ko na lang ay 150. Sagad na talaga yun, 150. Sa plain mug. Okay, so iba kasi yung presyo ng magic mug. So 163. Okay, price na pangbenta sa customer mo. So magkano nga bang tutubuin mo sa 163? So ang gross profit mo ay 46 pesos. Ito yung tutubuin mo. Okay, sa isang baso ha. Sa isang baso. Sa isang mug. So 46, kukompute ko na lang ha. Hawak ko na lang yung calculator. So bahala na rin kayo mag-compute na ng calculator nyo. So sa 46, ita times mo ng 36 yan. Kasi sa isang box, 36 piraso yun, di ba? So 1,656. So malinaw. Medyo malaki na rin yung guys. So tutusin, di ba? So labas na lahat yung ulitin natin. 46 times 36. So malaki-laki nga. Diba? So bahala na kayo mag-compute dun. Pero labas na lahat yung puhunan mo dun ha. Kung ito yung susundin mo na presyo natin na 160 or 165 kasi may butal eh. Gawin mo na 165 para sarado. Okay? So dito naman sa desired markup. So ang nilagay ko lang dyan guys ay 40%. So bahala na kayo kung magkano ang ilalagay yung markup nyo. Kasi na-edit naman to eh. So wag nyo lang gagawin, wag nyo na lang i-edit, wag nyo lang tatanggalin itong space rent, print ink, labor, employee, electricity, business permit. Kung meron pa diyang kulang, idagdag nyo lang guys. Okay, sa akin kasi ito lang yung on the spot kasi ito eh. Nung ni-request nung isang subscriber natin, kaya gumawa ako ng mabilisan. So nilagay ko lang nga dyan, space, yung upa, print, labor, electricity, business permit. So wala pa dyan yung pamasahe, di ba? Kung magbibili ka ng materials o yung shipping fee mo. So dagdag mo na lang dyan. Okay, so dagdag mo na lang dito sa materials natin. Transpo, kumbaga. Yan, so dagdag mo na lang. Ito, pinakasimple lang to. So sa ganitong simpleng computation, makikita mo talaga kung kumikita ka, kung magkano yung presyoan mo ngayon. Diba? Ngayon yung iisipin mo. Kung ang presyo mo ay 120, 100, 90,
So, magkano kaya ang kikitain mo, di ba? Kasi yung iba, di alam kung magkano ang presyohan. So, kasi ang lagi naman kasi ginagawa nila, pag mag-print sila, kung baguhan pa lang, ang lagi nilang tinatanong yung mga nasa group. Kasi ang problema kasi dyan, bawat location natin guys, bawat area, magkakaiba tayo ng presyo. Kasi nga, yung iba, mas malapit, nasa NCR lang, mas malapit yung bilihan nila materyales. Isa akin, nasa Luzon, nasa Tugigaraw ako. So, mas mahal yung costing ko dahil yung materials ko ay galing pang Manila. So, guess nyo yun guys, di ba? So, naiintindihan natin. So, malinaw yan. So, pag nag-print kayo, huwag kayo magtatanong sa group kasi mamaya ay yung napagtanungan mo ay mura kasi mura lang yung bilihan niya. Mas malapit lang yung pinagkukunan niya. So, lugi ka kung papantayan mo yung presyo niya, di ba? So, lugi ka doon. So, hindi magtatagal yung business mo kung ganun. So dito, mas maganda yung mag-compute ka talaga ng sarili mo kasi alam mo sa sarili mo kung magkano yung puhunan na nilalabas mo. Diba? So itong price calculator ay libre lang to. Download mo lang to, nasa description lang para makapag-practice ka kung magkano nga ba ang kinikita mo ngayon dahil hindi mo pa alam kung paano mag-compute ng mag natin. Sa mag lang natin to mag lang yung pinag-uusapan natin, isang pirasong mag lang. So makikita mo yan pag na-compute mo na. Okay? So ito total mo na lang yan. So ito lang yung basehan natin isang pirasong mag natin. Okay? So sana mabigyan ka ng idea sa mga nag-uumpisa pa lang kung magkano nga ba ang presyohan ng isang mag. Huwag kayo sumabay sa iba dahil yung iba ay matagal na yan. Bumababa yung presyo nila para makarami sila ng benta. Ay kung nag-uumpisa ka pa lang tapos yung printer mo ay galing pa sa hulugan or pinang-utang mo pa, so paano ka makakasabay niyan? Kailangan unahin mo muna yung sarili mo, yung presyo mo ay di lang katamtaman, talaga yung sakto na alam mong kikita ka, di ba? So ganito lang din naman yan. So kung meron pang kulang dito guys, bahala na kayo magdagdag kasi sample lang din namin to. Sample lang din natin to. Kasi request na isang subscriber natin na magdagdag tayo ng rent. So totoo naman kasi yan. Kasi yung iba dyan talaga umuupa. Kung di ka umuupa, goods na goods yun. Di ba? Malaki ang tutubuhin mo. Ayan. So dito, magiging sample lang din naman natin to. Pag na-download nyo to guys, huwag nyo itong i-edit yung total of cost, materials, and other expenses. Huwag nyo na ibahin yan kasi automatic computation naman yan. So ang ibahin mo lang dyan yung materials use. Kung yung mag, itong ito lang naman ang iibahin mo dyan. Plastics, tali, itong huwag nyo na ito iibahin para makita nyo talaga kung kumikita nga ba kayo. At yung markup guys, kung magkano talaga. Diba? Diyan kasi mag-base yan. Ayan. So sana nabigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba ang pricing ng sublimation mug na white. Okay? So sa white to iba yung presyo ng Magic Mug guys kasi mas mahal ang puna ng Magic Mug. Okay? So kung may mga tanong pa dyan, pwede kayo mag-comment para masagot natin. Right?